Sa isang malapit na hinaharap, ang mundo ay tinamaan ng isang misteryosong T-cosmic rain na hindi pa rin matukoy ang pinagmulan. Dahil dito, sumailalim sa ebolusyon ang ilang mga hayop at halaman sa Earth at naging mga bagong uri ng nilalang. Tinawag sila ng sangkatauhan na mga Huan Beast. Isang anunsyo mula sa radyo ang umalingganggaw sa mga lansangan. Ang pagsusulit para sa sertipikasyon ng mga Beastmaster ngayong taon ay gaganapin sa susunod na buwan. Ano kaya ang magiging pagkakaiba nito sa mga nakaraang taon? Isang binatilyong mukhang magsasaka, si Li Wenxuan, na 18 taong gulang, ang nakarinig nito. Upang makalikom ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang nakababatang kapatid, isinuko niya ang kanyang pag-aaral at ang pangarap na maging isang Beastmaster. Napilitan siyang kunin ang isa sa pinakamababang trabaho sa lipunan, isang minero ng Huan Beast Ore. Nagpatuloy ang anunsyo sa radyo. Ngayong araw, makakasama natin ang isa sa pinakamalakas na S-Class Beastmaster sa buong mundo, si Catherine, upang talakayin ang ilang bagay. Karamihan sa mga Huan Beast ay kailangang sumipsip ng mga mineral na may parehong katangian upang mag-evolve, ngunit may ilang mga espesyal na Huan Beast na may ibang paraan ng ebolusyon. O, maaari mo bang ipaliwanag iyon, Miss Catherine? Tumango si Catherine. Siyempre. May ilang mga espesyal na Huan Beast na maaaring mag-evolve sa pamamagitan ng pagsipsip ng emosyon. Halimbawa, ang mga may dark attribute. Biglang naputol ang transmisyon. Nagpatuloy sa paglalakad si Li Wenxuan. Napansin niya sa paligid na maraming trabaho na dati ay para sa tao ay ginagawa na ngayon ng mga Huan Beast. Ang mga tulad niya na hindi kayang kumontrol ng Huan Beast ay napipilitang gawin ang mga trabahong nasa ilalim ng lipunan, ang pagmimina ng mga mineral na may iba't ibang katangian sa loob ng mga secret realm ng Huan Beast. Bagamat napakamahal ng mga mineral na ito, kakarampot lamang ang sahod ng mga minero. Wala siyang magawa, mas masipag at mas kaakit-akit pa kasi ang mga Huan Beast kaysa sa mga tao. Dumaan siya sa isang tindahan ng siopao, kung saan isang kulay kahel na parang Pikachu na nilalang ang nagtitinda. Pabili ng 2 siopao na baboy, sabi ni Li Wenxuan. Bigla may tumawag sa kanya. O, siya uli ang aga mo yata ngayon? Isang lalaki, si Tio Wang, ang nag-abot sa kanya ng prutas. Heto, tikman mo. Nakita ng ilang minero sa likuran ang pag-aalaga ni Tio Wang kay Li Wenxuan at nagsimula silang magbulungan. Ayan na naman ang makapal ang mukha na iyan. Nga. Ang hina-hina ng katawan, ilang pirasong mineral lang ang kayang buhatin, pero sa huli, pareho lang kami ng parte sa kita. Narinig ni Li Wenxuan ang lahat ng kanilang pangungutya. Nahihiya siyang napayuko. Alam kong hindi kayo masaya, pero sana naman hinaan ninyo ang boses ninyo. Nakakahiya, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi ganoon kadaling palampasin ni Tio Wang ang mga iyon. Hoy, anong pinagsasabi ninyong dalawa dyan? Sigaw niya. Bata pa siksiya uli, kayo, ilang taon na kayo. At isa pa, kung hindi lang para sa pagpapagamot ng kapatid niya, matagal na sanang naging Beastmaster ang batang ito. Dahil alam ni Li Wenxuan na may punto ang sinasabi ng mga kasamahan, kinausap niya si Tio Wang. Tio Wang, totoo namang mahina ako. Sa pagkakataong ito, sisikapin kong makabuhat ng mas maraming mineral. Anong pinagsasabi mo, bata ka, tutol ni Tio Wang? Sila ang mali. Isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sa gitna ng pagtatalo ninyo, handa na ba kayong pumasok sa Secret Realm para magmina? Kung handa na ang lahat, pumasok na tayo. Isang binatang mukhang maharlika ang biglang lumitaw. Mula sa kanyang kamay, isang kulay ubing enerhiya ang kumalat at bumalot sa isang nakapirming portal sa kanilang harapan. Isa-isang pumasok ang mga minero. Pagkatapos siguraduhing nakahanda na ang lahat, pumasok na rin ang maharlika. Si Li Wenxuan ang huling pumasok. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magbuhat ng mas marami. Hindi ko nahahayaang pagtawanan nila ako. Sa loob, nagpatuloy ang usapan. Paano ang hatian natin ngayon? Tulad pa rin ba ng dati? Isang minero ang may ibang ideya. Huwag ganyan. Hindi ba't gusto ni Tio Wang na tulungan si Xiaoli? Sige, silang dalawa na lang ang maging isang grupo. Magandang ideya, sang-ayon ng iba. Nagalit si Li Wenxuan. Pwede ninyo akong pahirapan, pero huwag ninyong idamay si Tio Wang. Pinigilan siya ni Tio Wang. Hayaan mo na, anak.
Tayong dalawa ang magsasama. Huwag mo na silang pansinin. Doon tayo magmina. Sa kanilang lugar ng pagmimina, buong lakas na pinupukpok ni Li Wenxuan ang isang malaking bato. Tio Wang, pasensya na, nadamay pa kita, sabi niya nang may pagsisisi. Ano ka ba, bata, sagot ni Tio Wang na walang bahid ng sama ng loob. Magsipag na lang tayo. Isang oras ang lumipas at pagod na si Li Wenxuan. Pagod na ako. Hindi. Hindi ko pwedeng bigyan si Tio Wang. Kahit pagod, kailangan kong magpatuloy. Bigla, isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Anong nangyari? Tanong ni Li Wenxuan. Mabilis silang nagtungo sa pinanggalingan ang tunog. Anong nangyayari rito? Malakas na tanong ni Tio Wang. Isang manggagawa ang nanginginig na itinuro ang isang direksyon, baka sa mukha niya ang matinding takot. May pinatay. At doon, nasaksihan nila ang isang kakilakilabot na tanawin. Ang maharlikang Beastmaster ay pinapakagat ang isang minero sa kanyang Huan Beast. Isang masamang enerhiya ang kumalat sa paligid. Walang emosyon ang mga mata ng maharlika. Nanlamig ang dugo ni Li Wenxuan at Tio Wang. Hoy! Nababaliw na ang Huan Beast mo. Nakapatay na siya ng tao. Kontrolin mo siya, sigaw ng ibang minero. Anong ginagawa mo riyan? Tumawag ka ng ambulansya. Bilang tugon, hinawi ng maharlika ang kanyang buhok at mumiti. Huwag kayong mag-alala. Hahayaan kong patayin kayong lahat ng aking Nightmare Wolf. Biglang nag-iba ang kanyang mukha at lumabas ang tunay niyang kulay. Sa utos ng kanyang amo, sumugod ang Nightmare Wolf. Gao! Ilang minero ang walang awang nilapa. Tulungan ninyo kami. Baliw ang Beastmaster na to, sigaw ng mga nakatakas. Takbo! Natigilan si Li Wenxuan. Naalala niya ang sinabi sa radyo, may ilang Huan Beast na may dark attribute na maaaring mag-evolve sa mas malakas na anyo sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga negatibong emosyon tulad ng galit at desperasyon. Kung makakatagpo kayo ng ganitong uri ng Huan Beast sa labas, mag-ingat kayo. Huwag kayong magpanik, sigaw ni Li Wenxuan sa lahat. Magsama-sama kayo. Kung magpapanik kayo, lalo lang lalakas ang Nightmare Wolf. Gusto ng Beastmaster na iyan na gamitin ang takot ninyo para mag-evolve ang alaga niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Manatili kayong magkakasama. Hindi tayo matatalo ng Nightmare Wolf. Pumalakpak ang maharlika. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng itsura mong mahina, matalas pala ang isip mo. Tama ka. Kailangan ng aking Nightmare Wolf ang negatibong emosyon ninyo para mag-evolve. Kaya may dalawa kayong pagpipilian, sabi niya, itinaas ang isang daliri. Makinig kayo sa batang iyan at magkaisa para labanan ang alaga ko. Tingnan natin kung kaya ninyo siyang talunin bago niya kayo maubos. O magpatayan kayo para makuha niya ang sapat na enerhiya para mag-evolve. Nag-alinlangan ang mga minero. Hindi ko sila pwedeng hayaang manipulahin niya. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pakalmahin sila, isip ni Li Wenxuan. Napansin niya ang isang tatoo sa braso ng maharlika, isang malaking espada sa gitna. Iyon ang simbolo ng isang kriminal na organisasyon, ang Phantom Hunting Group. Kriminal siya. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para magdesisyon, sabi ng maharlika. 5, 4, 3. Huminahon kayo, sigaw ni Li Wenxuan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi siya mabuting tao. Bigla, may isang matalim na bakal ang tumusok sa kanyang likuran. Umubo siya ng dugo. Mga hangal. Sinabi ko nang huminahon kayo. Lumingon siya para tingnan kung sino ang sumaksak sa kanya. At doon, natulala siya. Ang sumaksak sa kanya ay walang iba kundi si Tio Wang. Tio! Tio Wang, bakit? Hirap niyang tanong. Nanginginig si Wang Jiangwo. Xiaoli, huwag mo akong sisihin. Ayokong mamatay. Inalagaan kita noon, kaya nararapat lang na ikaw ang mamatay para sa akin ngayon, hindi ba? May asawa't anak ako. Ikaw, wala ka namang kahit ano. Hindi ko gustong makipaglaban sa Nightmare Wolf. Hindi mananalo ang tao laban sa Huan Beast. Kaya, para sa akin, para sa pamilya ko, mamatay ka na. Wang Jiangwo, hayop ka, sigaw ni Li Wenxuan, sinusubukang suntukin ito. Ngunit isa pang minero ang humampas sa kanya gamit ang isang piko. Bumagsak siya sa lupa. Mga hayop kayo.
Nagsimula ang karahasan sa pagitan ng mga minero. Tuwang-tuwa ang Maharlika. Magaling! Sipsipin mo ang enerhiya mula sa kanilang desperasyon, Nightmare Wolf, at mag-evolve ka. Isang itim na usok ang bumalot sa Nightmare Wolf. Mas marami palang enerhiya ang nalilikha kapag kayo ang nagpapatayan kaysa sa ako mismo ang pumatay sa inyo. Napakaganda! Nang matapos ang patayan, iilan na lang ang nakatayo, kabilang si Wang Jiangwu. Nakaligtas ba tayo? Tio Wang, anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang minero, nakatingin sa halos walang buhay na katawan ni Li Wenzuan. Walang pag-aalinlangan, sinipa ni Wang Jiangwu ang katawan ni Li Wenzuan papunta sa isang lawa sa malapit. Sabihin nating nagkaroon ng aksidente ngayon. Ang nangyari dito, walang sinuman ang magkukwento kahit kanino. Mag-usap tayo bago tayo lumabas. Habang unti-unting lumulubog ang katawan ni Li Wenzuan, naririnig pa rin niya sila. Mamamatay na ba ako? Ayokong mamatay. Paano nasiksiyaw yan? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Naalala niya ang bili ng kapatid, Kuya, umuwi ka ng maaga, ha? Hindi siya makapapayag. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong maghiganti kay Wang Jiangwu. Kailangan kong maghiganti sa baliw na Beastmaster na iyon. Sa kalaliman ng lawa, isang pares ng pulang mata ang nagliwanag. Pagkakanulo, puot, isang matinding pagnanais na maghiganti. Mukhang magagamit ko ang taong ito. Isang boses ang umalinggaw-ngaw. Mortal, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Sana ay wasakin mo ng tuluyan ang mundong umalipin sa amin. Isang kamay ang umabot kay Li Wenzuan. Isang kakaibang kapangyarihan ang bumalot at pumasok sa kanyang katawan. Ilang sandali ang lumipas, isang malaking bula ang lumitaw sa ibabaw ng lawa. Isang kamay ang umahon mula sa tubig. Ito ay si Li Wenzuan. Humihingal siyang umahon, may hawak na kung ano sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Mukhang nakaalis na ang mga hayop na yon. Nang makaakyat siya sa pampang, inihagis niya ang hawak niya, isang tila manikang pusa. Pagkatapos ay umubo siya ng malakas. Nang hawakan niya ang kanyang katawan, nagulat siya. Nawala ang mga sugat ko. Tiningnan niya ang pusa. Ito bang strawberry cat ang nagligtas sa akin? Pero sa pagkakaalam ko, wala itong kakayahang magpagaling. Bigla, isang interface ang lumitaw sa kanyang harapan. Na-activate na ang Huan Beast Evolution System. Ano itong interface na parang laro? Misyon, bumuo ng kontrata sa Strawberry Cat, hindi pa kompleto. Kontrata ng Huan Beast. Gusto ba ng sistemang ito na maging Beastmaster ako? Naging determinado ang kanyang mga mata. Kailangan kong maging Beastmaster para makapaghiganti sa kanila. Tiningnan niya ang natutulog na Strawberry Cat. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung bakit ka narito, pero ngayon, ikaw na ang aking Huan Beast. Nang dumampi ang kanyang kamay, biglang nagmulat ng mata ang Strawberry Cat. Mew! Gulat itong tumalon palayo. Mew! 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 Naghanda ito sa isang martial arts stance, at isang enerhiya ang lumabas mula sa katawan nito. Teka! Wala akong masamang intensyon. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa ilalim ng lawa, sigaw ni Li Wenzuan. Pero isang mabilis na sipa mula sa pusa ang nagpatalsik sa kanya. Gaa! Matapos siyang patumbahin, nagkibit balikat ang Strawberry Cat at ngumisi. Nagalit si Li Wenzuan. Pusang to. Muli siyang sinugod ng pusa. Ilang sandali pa, sa labas ng Secret Realm, isang portal ang bumukas. Lumabas si Li Wenzuan, pagod na pagod at may mga galos, karga ang tila pagod ding Strawberry Cat. May gumagalaw sa portal. Tingnan ninyo, sigaw ng isang bantay. Sira! Hindi nila pwedeng malaman na buhay ako. Nagtago si Li Wenzuan sa malapit. Kakaiba, akala ko may narinig ako, sabi ng isang lalaki. Halika na, Laoli. Imposibleng may makalabas pa ng buhay dyan, sabi ng kasama niya. Umalis sila. Habang nakikinig, narinig ni Li Wenzuan ang usapan nila. Kawawa naman si Wang Jiangwu. Namatay lahat ng tauhan niya sa minahan. Nga! Umiiyak pa siya kanina at gustong bumalik para iligtas sila, buti na lang pinigilan siya.
Nagitngit ang mga ngipin ni Li Wenxuan. Kung hindi dahil kay Wang Jianguo, hindi sana ganoon karami ang namatay. Wang Jianguo, pagbabayaran mo ito. Bigla, napansin niya ang usok sa direksyon ng kanyang tinitirhan. Anong nangyayari? Isang kapitbahay ang nakakita sa kanya. Xiao Li. Nasaan ka ba? Nasusunog ang bahay mo. Natigilan si Li Wenxuan. Ano? Natawagan ko na ang mga bombero. Kasama mo ba si Xiao Yan? Hindi ba siya lumabas kasama mo? Bumalik siya sa katinuan. Dala-dala ang strawberry cat, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang apartment. Xiao Yan! Xiao Yan! Xiao Li, huwag kang pumasok. Mapanganib, sigaw ng mga kapitbahay sa likuran niya, ngunit hindi siya nakinig. Nang makarating siya sa kanyang apartment, kinalampag niya ang pinto. Xiao Yan, nasa loob ka ba? Kuya, isang mahinang boses ang sumagot mula sa loob. Ubo. Ubo. Xiao Yan, maghintay ka. Ililigtas kita. Kinuha niya ang susi ngunit napaso siya sa sobrang init ng doorknob. Aray. Hindi mabuksan. Sa desperasyon, hinila niya ng buong lakas ang doorknob hanggang sa matanggal ito. Napaupo siya sa sahig, natulala. Xiao Yan. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Sinipa niya ang pinto. Buwisit. Bumukas ka. Kuya, wag mo na akong alalahanin, sabi ng boses sa loob. Ubo. Ubo, tumakas ka na. Napaluhod si Li Wenxuan, pakiramdam niya ay bigo siya bilang isang kapatid. Tulungan ninyo ako. Pakiusap, iligtas ninyo ang kapatid ko. 13 taong gulang pa lang siya. Bigla, isang boses ang narinig niya sa kanyang isipan. Ang strawberry cat ay sumipsip ng matinding galit. Malapit nang magising. 3, 2, 1. Nag-iba ang anyo ng strawberry cat. Nagliwanag ang mga mata nito. Mew! Tumayo ito sa isang paa at nag-ipon ng lakas. Mew! Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito. Mew Mew Punch! Wasak ang pinto. Sa loob, isang dalagita na naka-wheelchair ang natigilan. Ah! Mula sa desperasyon, nabuhayan ng pag-asa si Li Wenxuan. Ngumiti ang strawberry cat. Mew! Natulala si Li Wenxuan sa tanawin sa harap niya, ang strawberry cat na nakatayo ng mayabang, at sa likod nito, ang kanyang kapatid na si Xiao Yan. Makalipas ang 12 oras. Sa isang kagubatan, nag-uusap ang ilang mga bagitong Beastmaster. Kahapon, nakahuli ako ng isang napakagandang flame tiger. Ako naman, isang ice snowball. Gusto kong subukang makahuli ng isang wind type na Huan Beast ngayon. Sa di kalayuan, nakatago si Li Wenxuan kasama ang kanyang strawberry cat. Kailangan kong makahanap ng isang malakas na Huan Beast. Kailangan kong maging isang Beastmaster para maprotektahan ko si Xiao Yan. Bumalik ang alaala niya sa nangyari matapos masira ang pinto. Totoo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Xiao Yan habang hinahaplos ang strawberry cat. Huwag kang mag-alala, Xiao Yan, sabi ni Li Wenxuan. Hindi ko hahayaang mapahamak ka ulit. Bumalik siya sa kasalukuyan. Pinagtatawanan siya ng ibang mga Beastmaster. Ha. Tignan ninyo ang batang iyan. Nakipagkontrata sa isang strawberry cat. Halatang baguhan. 2 lang ang unang kontrata ng isang Beastmaster at sinayang niya sa isang strawberry cat. Tanga ba siya? Hindi sila pinansin ni Li Wenxuan. Gamit ang kanyang sistema, nakikita niya ang lahat ng detalye ng mga Huan Beast sa paligid niya. Bakit ang hihina ng mga Huan Beast nila? Flame Armor Ox. Attribute, Fire. Next Evolution, Blazing Flame Ox. Stats, Level 1-0 paghahati 15, Strength 45 paghahati 60, Agility 18 paghahati 40, Intelligence 22 paghahati 40. Ice Snowball. Attribute, Ice. Next Evolution, Cold Ice Hunting Dog. Stats, Level 8 paghahati 25, Strength 13 paghahati 60, Agility 24 paghahati 70, Intelligence 9 paghahati 40. Napatingin siya sa kanyang strawberry cat na kumakain pa rin. Baka may problema sa pusang ito. Strawberry cat. Attribute.
Next evolution. Stats. Level 5 paghahati 30, Strength 15 paghahati 30, Agility 22 paghahati 50, Intelligence 5 paghahati 10. Attribute strengths, known. Attribute weaknesses, known. Hidden talents. Divine Emperor, positibo 5% movement speed, positibo 5% attack speed. Martial Saint, positibo 30% damage dealt. Indestructible, negatibo 30% damage received. Legendary, positibo 5% attack speed, positibo 5% damage dealt. Napanganga si Li Wenxuan. Ang stats na ito sa isang strawberry cat lang. Bigla, isang lalaking may dilaw na buhok ang tumakbo palabas ng gubat. Tulong! May level 2 Huan Beast sa loob. Level 2. Sigurado ka? Hindi ba't puro mababang level lang ang mga Huan Beast dito? Kung mahuhuli ko iyon, ako na ang pinakamalakas sa mga baguhang Beastmaster, sabi ng isa. Ano nang uri ng Huan Beast, tanong nila sa lalaki. Napakabilis niya. Anino lang ang nakita ko. Sa tingin ko, isa siyang lightning cat. Nagkumpulan ang mga Beastmaster at tumakbo papasok sa gubat. Sugod, mga kapatid. Kung sino ang makahuli sa kanya na. Pinag-isipan ni Li Wenxuan ang sitwasyon. Mas mabuting huwag na akong sumali rito. Ayokong maulit ang nangyari kay Wang Jiangwo. Ngunit matapos ang ilang sandali, nagbago ang isip niya. Tumayo siya. Strawberry Cat, samahan mo akong hulihin ang Huan Beast na yon. Tiningnan lang siya ng pusa at nagpatuloy sa pagkain. Nagalit si Li Wenxuan. Kinuha niya ito. Huwag ka nang kumain. Oras na para magtrabaho. Sa loob ng gubat, hindi sumusunod ang Strawberry Cat. Panay ang akyat nito sa mga bato. Kahit na mababang antas ang Secret Realm na ito, mapanganib pa rin. Napabuntong hininga siya. Bakit pakiramdam ko ay gustong-gusto ng pusang ito na masaktan? Habang naglalakad, may sumabit na sapot sa kanyang mukha. Ano to? Nang lumingon siya, isang malaking gagamba ang nakatingin sa kanya. Sweet Candy Spider. Sweet Candy Spider, enraged. Attribute, grass. Stats, level 8 paghahati 15. Hidden talent, fierce, positibo 10% damage dealt. Sumugod ang gagamba. Mabilis na umiwas si Li Wenxuan. Hindi dapat maamo ang species na ito. Bakit ito nagwawala? Napatingin siya sa likuran niya. Ang Strawberry Cat ay nakataas ang hinlalaki nito pababa, nang aasar sa gagamba. Mew! 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 Ikaw pala ang may kasalanan, sigaw ni Li Wenxuan. Sumugod ang gagamba at ibinalot ng sapot ang Strawberry Cat. Mew! Walang nagawa si Li Wenxuan kundi kunin ang nakabalot na pusa at tumakbo. Takbo! Hinabol sila ng gagamba, nagpapakawala ng mas matibay na berdeng sapot. Sa gitna ng pagtakbo, isang bangin ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Nawalan sila ng balanse at nahulog. Splash! Bumagsak sila sa tubig. Ang tumalsik na tubig ay tumama sa Sweet Candy Spider sa itaas at nagyelo ito. Mula sa gilid, isang anino ang lumitaw. Ilang sandali pa, nagkamalay si Li Wenxuan sa pampang ng isang ilog. Aray, akala ko mamamatay na ako. Narinig niya ang galit na meow ng Strawberry Cat. Nakita niyang nadaganan pala niya ito. Sorry, Strawberry Cat. Ayos ka lang. Galit na galit ang pusa. Para ilabas ang galit, nakakita ito ng isang tupa at binugbog ito. Tiningnan ni Li Wenxuan ang sitwasyon. Ang mga baby sheep ay dapat maamo, pero bakit lahat ng hayop na nakikita ko ngayon ay mababangis? Tumingin siya sa Strawberry Cat. Posible kayang siya ang dahilan? Napansin niya ang isang status sa ibabaw ng tupa. Baby sheep, berserk, unconscious. Kahit walang malay, nasa berserk state pa rin ito. Hindi ito problema ng Huan Beast, may problema sa lambak na ito. Kailangan naming umalis bago maapektuhan din ang Strawberry Cat. Strawberry Cat, sumunod ka sa akin, utos niya, ngunit hindi siya pinansin ng pusa at naglakad sa ibang direksyon. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong bahay. Dinala mo ako rito. Isang masamang enerhiya ang naramdaman niya mula sa loob.
Isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nanginginig si Li Wenzuan. Anong tunog yon? Tiningnan siya ng strawberry cat. Mew! Gusto mong pumasok dyan, tanong niya. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob, napakabaho. Puno ng mga kulungan na may mga sugat ang Juan Beast. Sa isang kulungan, nakita niya ang isang extreme cold hound na naghihingalo. Sino ang gumawa ng ganito kalupit na bagay? Pinakawalan niya ang aso gamit ang Mew Mew Punch in ng strawberry cat. #05 Extreme Cold Hound, dying, heavily injured, poisoned. Attribute, Ice. Stats, level 11 paghahati 30. Ginamot niya ito gamit ang isang low-level recovery potion. Nang gumaling ito, kinagat ng aso ang kanyang pantalon at hinila siya papunta sa isang pinto sa ilalim ng lupa. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa isang mas madilim at mas mabahong lugar, isang laboratorio. Bigla, isang malaking bibig ang sumalakay sa kanila. Strawberry cat, mag-ingat. Mabilis niyang hinila ang pusa. Isang dambuhalang aso ang nakatali sa harap nila. Bloodthirsty hound. #19 Bloodthirsty hound, berserk, heavily injured, poisoned. Attribute, fire. Stats, level 32 paghahati 50. Hidden talent, bloodthirsty, absorbs 5% of damage dealt into health. Nang makita ng extreme cold hound ang bloodthirsty hound, tumakbo ito palapit. Magkayakap ang dalawa na tila mag-ina. Sa isang mesa, nakakita si Li Wenzuan ng isang journal. Eksperimento araw 1, nakakuha ng bagong subject, isang mag-inang extreme cold hound. Eksperimento araw 2, pinakain sa ina ang mga bangkay ng ibang Juan Beast. Inaabangan ko ang pagbabago niya. Eksperimento araw 15, ang hirap niyang paamuin. Sinaktan ko ang tuta sa harap niya, at sa wakas, nagwala siya. Eksperimento araw 20, buhay pa rin ang tuta. Mas maganda. Kapag nag-evolve na ang ina sa bloodthirsty hound, ipapakain ko sa kanya ang sarili niyang anak. Nanginig sa galit si Li Wenzuan. Hayop! Sino ang gumawa nito? Pinakawalan niya ang bloodthirsty hound. Bigla, may narinig silang sigaw. Huwag ninyo akong patayin. Isang lalaki ang inihagis pababa. Sa likod niya ay ang lalaking may dilaw na buhok na nakita nila sa gubat. Ikaw ang nagkalat ng mga pulang usok sa gubat, sabi ni Li Wenzuan sa sarili. Huwag kang mag-alala, mabait ako sa tao. Mga Juan Beast lang ang pinahihirapan ko, sabi ng lalaking may dilaw na buhok bago niya walang awang pinatay ang lalaki. Ngayon, pagkain na kayo para sa alaga ko. Sinubukan ni Li Wenzuan na tumakas kasama ang tuta, ngunit hinarangan sila ng isang ice demon flower, ang Juan Beast ng kontrabida. Mukhang may nahuli tayong daga, sabi ng lalaking may dilaw na buhok. Pinagyelo ng ice demon flower ang mga paa ni Li Wenzuan. Nang akmang papatayin na siya, biglang kumawala sa tanikala ang bloodthirsty hound at sinalakay ang ice demon flower para protektahan ang anak nito. Tumakbo ang kontrabida at pinakawalan ang lahat ng Juan Beast sa mga kulungan. Patayin ninyo ang baliw na asong iyan. Habang naglalaban ang mga Juan Beast, tinakbuhan ni Li Wenzuan ang kontrabida. Mumukwen. Isang suntok mula sa strawberry cat ang nagpatumba rito. Tapos ka na, sabi ni Li Wenzuan. Teka. Huwag, sabi ng kontrabida at pinindot ang isang switch. Isang pulang usok ang bumuhos sa buong kwarto na nagdulot ng pagwawala sa lahat ng Juan Beast. Isang bakal na kulungan ang bumagsak sa paligid ng kontrabida, iniwan si Li Wenzuan at ang iba pa sa labas kasama ang mga nagwawalang hayop. Ang bloodthirsty hound ay tuluyan nang nawala sa kontrol at sinalakay si Li Wenzuan. Ngunit nang marinig nito ang iyak ng sarili nitong anak, nag-atubili ito. Ginamit ng strawberry cat ang pagkakataong iyon. Supreme Martial God, Mew Mew Punch. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa kisam, sinira ito at ang bahay. Nawasak ang kulungan ng kontrabida. Sunod ka na, sabi ni Li Wenzuan habang nakatayo sa harap ng nanginginig na kontrabida. Huwag. Ibibigay ko sa iyo lahat ng Juan Beast ko. Patawarin mo lang ako. Ganyan din ba ang sinabi ng mga pinatay mo? Malamig na sagot ni Li Wenzuan. Ratay, gawin mo na. Sa utos niya, nilapan ng bloodthirsty hound ang kontrabida.
Pagkatapos, lumapit ang naghihingalong bloodthirsty hound kay Li Wenxuan. Itinuro nito ang anak niya. Gusto mong alagaan ko siya, tanong ni Li Wenxuan. Tumango ang aso bago ito tuluyang bumagsak at namatay. Kinabukasan, sa labas ng Secret Realm, dala ni Li Wenxuan ang Extreme Cold Hound at ang Strawberry Cat. Pinag-iisipan niya kung paano sila gagawa ng kontrata at paano sila i-evolve. Evolusyon ng Extreme Cold Hound. Ice Crystal or Dat-3. Extreme Cold Bond as 1-0. Evolution Crystal las 1. Hindi naman pala ganoon kahirap. Ngunit nang tingnan niya ang para sa Strawberry Cat. Evolusyon ng Strawberry Cat. Ice Crystal or Da-9. Fire Cloud or Da-9. Lightning or Da-9. Evolution Crystal las 1. Ano na klaseng requirements to? Habang nag-iisip may narinig siyang usapan. Narinig mo na ba? Sunod-sunod daw ang namamatay sa minahan. Sa minahan, nilapitan niya ang mga nag-uusap. Maaari niyo bang sabihin sa akin ang detalye tungkol dyan? Sa minahan, isang minero ang tumatakbo para sa kanyang buhay habang hinahabol ng isang three-eyed nightmare wolf. Walang awa siyang nilapa. Sa likod, nakatayo ang maharlikang Beastmaster kasama si Wang Jiangwu. Mabuti na lang at hindi kita pinatay noon. Kung hindi, saan ako makakahanap ng ganito kasunuri na aso, sabi ng maharlika. Lahat ng ito ay para sa paglilingkod sa inyo, Master, sagot ni Wang Jiangwu. Nakatulong ka ng pumatay ng higit sa 10 minero. Malapit nang mag-level up ang Nightmare Wolf ko. Bilang gantimpala, sabi ng maharlika, inabot ang isang pokeball, isang bagong Huan Beast para sa iyo. Para sa akin. Magiging Beastmaster na rin po ako, tuwang-tuwang tanong ni Wang Jiangwu. Siyempre. Alisin mo na ang mga bangkay. Bukas, magdala ka pa ng mga bago. Kinabukasan, sa pasukan ng minahan, nagtitipon ang isang bagong grupo. Si Wang Jiangwu ang nangunguna. Isang misteryosong tao na nakatakip ang mukha ang lumapit. Magandang araw, binata, bati ni Wang Jiangwu. Bago ka lang ba rito? Ako si Wang Jiangwu, ang foreman. Sa ilalim ng takip, napakislot ang mga mata ni Li Wenxuan. Wang Jiangwu. Hayop ka. Hoy! Bakit hindi ka magalang kay Foreman Wang? Sigaw ng isang babae na may 2 bond sa buhok. Sino ka? Tanong ni Li Wenxuan. Ako si Chen Li. Kasama rin ako ni Foreman Wang na bababa sa minahan ngayon. Hindi pwedeng bumaba sa minahan ang mga menor de edad, malamig na sabi ni Li Wenxuan. Matanda na ako, galit na sagot ni Chen Li. Pinatigil sila ni Wang Jiangwu. Sige na, maghanda na kayo. Bababa na tayo. Habang pumapasok sila sa portal, iba't iba ang kanilang iniisip. Ito ang minahan kung saan sunod-sunod ang pagkamatay. Kailangan kong imbestigahan ito, isip ni Chen Li. Bakit may batang babae rito? Mukhang kinakabahan siya, isip ni Li Wenxuan. Sa loob, hinati sila ni Wang Jiangwu sa mga grupo. Walang gustong makapares kay Chen Li. Kung walang gustong sumama sa'yo, pwede tayong magmina ng magkasama, alok ni Li Wenxuan. Sino ang nagsabing walang gustong sumama sa akin? Sabi ni Chen Li, pero hinawakan niya ang braso ni Li Wenxuan. Sige na nga, tutulungan na kita. Pero huwag mo akong hihilahin pababa. Chen Li, unang beses mo ba ritong bumaba? Tanong ni Li Wenxuan. Pero malakas ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Payo lang, huwag kang lalapit kay Wang Jiangwu. Iwasan mo siya hanggat maaari. Nagtaka si Chen Li. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba? Hindi sumagot si Li Wenxuan at naglakad palayo. Makalipas ang ilang oras, habang nagbubuhat ng isang malaking fire cloud or si Chen Li, isang sigaw ang narinig nila. May nangyari. Mabilis silang tumakbo patungo sa tunog. Doon, nakita nila ang isang dambuhalang fire cloud or. Ang laki. Yayaman na tayo. Ako ang nakahukay niyan, sabi ng isang minero. Ako ang may pinakamalaking parte. Habang nagdiriwang ang lahat, si Wang Jiangwu ay may ibang plano. Ang lahat ng batong ito ay akin. Mabuti na lang at wala ang Beastmaster ngayon. Kung papatayin ko silang lahat at aangkinin ang batong ito, malalampasan ko pa siya. Lumapit ang minero na nakahukay.
Foreman Wang, ayon sa patakaran, 6 na bahagi sa akin, 1 sa asosasyon, at 3 para sa lahat, tama. Ngumiti si Wang Jiangwo. Tama ka di. Ngunit sa kanyang isipan, ibang plano ang tumatakbo. Agad na ngumiti si Wang Jiangwo at sumagot, tama ka, tama ang sinabi mo, tama nga. Pagkasabi nito, biglang humugot si Wang Jiangwo ng isang kutsilyo at walang awang sinaksak sa leeg si Old Liu. Nanlaki ang mga mata ni Old Liu habang tumalsik ang dugo. Hindi niya inaasahan ang pag-atake at bigla na lamang siyang bumagsak. Ang pagiging sakim sa pera ay nagdulot ng kanyang kamatayan at ang nakatagong masamang hangarin ay hayagan ng lumabas. Walang kagalaw-galaw na bumagsak si Old Liu. Ang ibang mga tao na nakakita ay namutla sa takot. Pumatay siya ng tao. Ano ang nangyayari? Ang masamang aura na lumabas ay hindi na maitatago. Itinaas ni Wang Jiangwo ang kanyang duguang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sinabing, ngayong araw, ang batong ito ay mapupunta lamang sa akin, si Wang Jiangwo. Sino ang sang-ayon at sino ang tutol? Sa kabilang banda, inaasahan na ito ni Li Wenxuan. Sa isip-isip niya, Wang Jiangwo, kung ayaw mo nang maging tao, huwag mo akong sisisihin. Biglang may sumigaw sa pangalan niya, Wang Jiangwo. Nagulat ang lahat. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Wang Jiangwo at napaisip siya, paano nakapasok ang mga pulis dito? Nabunyag na ba ang mga ginawa ko? Ang sumigaw ay si Chen Li. Itinutok niya ang kanyang baril kay Wang Jiangwo at muling sumigaw, Wang Jiangwo, ibaba mo ang armas mo ngayon din. Sa sandaling iyon, ang mga natitirang tao ay napatingin sa kanya na maihalong gulat at kagalakan. May pulis pala dito, mabuti naman, maliligtas na sila. Ibinaba ni Wang Jiangwo ang kanyang armas, madilim ang kanyang mukha. Hindi niya inasahan na may baril ang babaeng ito. Nang makitang sumunod ang kalaban, agad na nag-utos si Chen Li sa iba, agad na gamutin ang sugatan, tumawag ng ambulansya ngayon din. 2 tao ang agad na tumakbo palapit kay Old Liu na nakahandusay. Hindi ayon sa plano ang mga pangyayari. Sumingit si Wang Jiangwo, hindi ko inaasahan na isa ka palang pulis. Isang kabiguan nga. Nakatutok pa rin ang baril ni Chen Li sa kanya at sinabing, akala mo ba walang nakakaalam sa mga ginawa mo? Biglang may naramdamang hindi tama si Li Wenxuan. Napaisip siya, may mali, siguradong hindi basta-basta susuko si Wang Jiangwo ng ganito. Sa sandaling iyon, umisi si Wang Jiangwo. Naramdaman din ni Li Wenxuan ang panganib at sumigaw, ingat, Chen Li, umilag ka. Mula sa kinatatayuan ni Chen Li, isang kulay ube na bagay ang mabilis na tumama sa kanyang mukha. Bahagya lamang siyang nakailag, ngunit nag-iwan ito ng mahabang peklat sa kanyang mukha. Napapikit siya sa sakit at napaatras habang napaupo. May napansin si Chen Li. Isang masamang kutob ang kanyang naramdaman. Anong nangyayari? Bakit hindi ko maigalaw ang aking katawan? At pagkatapos, isang higanting halimaw na mukhang alakdan ang lumitaw sa kanyang harapan. Impormasyon ng Beast. Pangalan, Poison Spike Scorpion. Elemento, kadiliman. Susunod na ebolusyon, Venom Scorpion King. Level, 3 paghahati 25. Lakas, 15 paghahati 60. Bilis, 12 paghahati 70. Talinong, 18 paghahati 60. Malakas na elemento, kadiliman. Mahinang elemento, liwanag. Matapos ilabas ang kanyang beast, dahan-dahang lumapit si Wang Jiangwo kay Chen Li na may ngisi sa mukha. Hahaha, masyado ninyo akong minamaliit. Siyempre, mayroon din akong mga paghahanda. Kinuha niya ang baril mula sa kamay ni Chen Li at nagpatuloy, hayop kang babae ka, gusto mong maging espiya, ha? Ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang buong katawan. Wala nang pag-asa. Napatingin na lang si Chen Li sa mga tao sa likuran niya at sumigaw, takbo na kayo. Ngunit agad na sumigaw si Wang Jiangwo, hinto. Sino mang tumakbo, babarilin ko agad. Nang marinig iyon ng lahat, namutla sila. Nagbibiro ba siya? Nang makita ang takot sa kanila, umiti si Wang Jiangwo. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Patayin ninyo lang ang pulis na ito at titiyakin kong makakalabas kayo ng buhay. Ano sa tingin ninyo? Nang marinig iyon, lumingon si Chen Li at sumigaw, huwag kayong maniwala sa kanya. 3 bala lang ang laman ng baril, hindi niya kayo kayang pataying lahat.
Hanggat may isang makatakas at makapag-ulat sa pulisya, siguradong mapaparusahan siya. Nang makita ang plano ni Chen Li, lalong lumakas ang sigaw ni Wang Jiangwu. Huwag na kayong maging inosente. Sino ang tangang unang sasalubong sa bala? Ngayon, gagawin ninyo ang ginawa ko noon, piliing patayin siya para iligtas ang sarili ninyong buhay. Iyan ang tunay na kalikasan ng tao. Habang nagsasalita siya, isang malakas na suntok ang biglang tumama sa kanyang mukha at nagpatalsik sa kanya. Walang iba kundi si Li Wenxuan. Sa lakas ng suntok, tumilapon si Wang Jiangwu at gumulong pa sa lupa. Inayos ni Li Wenxuan ang kanyang hood at sinabing, Wang Jiangwu, matagal na tayong hindi nagkita. Naaalala mo pa ba ako? At ipinakita niya ang kanyang mukha. Nang makabangon, gulat na gulat si Wang Jiangwu nang makita siya. Li Wenxuan, hindi ka papatay? Kalmado siyang sumagot, bakit? Inaasahan mo na ba? Naggalit ang mga ngipin ni Wang Jiangwu. Balak ko sanang sunugin ang kapatid mong babae noong gabing iyon, pero kinabukasan, walang balita tungkol sa sunog. Kaya nahulaan kong buhay ka pa. Pero ang tibay mo rin, ano? Matapos kitang saksakin ng 3 beses at pagulpihin ng mga minero, nabuhay ka pa rin. Habang nag-uusap sila, nagbulungan ang mga tao sa likuran. Ano nang gagawin natin ngayon? Kahit ang pulis ay hindi na kayang protektahan ang sarili. Nga, akala natin ligtas na tayo, pero huwad na pag-asa lang pala. Nang makita ang mga taong ito na parang siya noon, muling humisi si Wang Jiangwu at sinabi ko na, hanggat papatayin inyo ang dalawang ito, hahayaan ko kayong makalabas ng buhay. Nasa iisang bangka na tayo, kaya hindi ko na kailangang patayin kayo. Ano pa ang pinag-aalinlangan ninyo? Naging madilim ang mukha ng lahat. Peste, mukhang wala na tayong ibang pagpipilian. Kinuha nila ang kanilang mga armas at itinutok kay Li Wenxuan. Nang makita ang mga armas na nakatutok sa kanya, nanatiling kalmado si Li Wenxuan. Ayos lang, karapatan ninyong pumili. Sa huli, ang malakas ang siyang mabubuhay. Ngunit biglang nagbago ang direksyon ng mga hakbang ng lahat. Nagulat si Li Wenxuan at lalong nagulat si Wang Jiangwu. Sumigaw siya, ayaw niya na bang mabuhay? Ang pinili ng lahat ay ang pumanig kay Li Wenxuan. Isang minero ang sumigaw kay Wang Jiangwu, tigilan mo na ang kalokohan. Hindi ako ganoon kababang uri para pumatay ng isang bata para lang mabuhay. Bata, ilayo mo na ang babaeng iyan dito. Ito ay usapin ng mga matatanda. Natulala si Li Wenxuan sa desisyon ng lahat. Dahil sa galit sa hindi pagsunod ng mga minero, sumigaw si Wang Jiangwu, kung iyan ang pinili ninyo, huwag ninyo akong sisisihin. Itinutok niya ang baril. Mamatay na kayo, mga hangal. Habang papalapit ang atake ni Wang Jiangwu, isang malamig na liwanag ang biglang lumabas mula sa panig ni Li Wenxuan. Isang atake ng yelo ang tumama sa baril, na naging dahilan upang ito ay magyelo. Natumba si Wang Jiangwu. Nagulat ang lahat at napatingin sa likuran. Ano iyon? May dugo na sa bibig ni Wang Jiangwu at namutla ang kanyang mukha. Ikaw isa kang beast tamer. Sa balikat ni Li Wenxuan, lumitaw ang isang Arctic Frost Hound na may galit na ekspresyon. Nang makita ang aso, mas nagulat pa sa tuwa ang mga tao. Ang batang ito ay isang beast tamer pala? Ang galing! Siguradong maliligtas na tayo ngayon. Lalong nagalit si Wang Jiangwu. Isang aso lang, tinatawag mo ng beast. Tingnan ninyo. Sumigaw siya, Poison Spike Scorpion, sige, patayin mo silang lahat para sa akin. Sumunod ang alakdan at nagbuga ng lason patungo sa lahat. Agad na nag-utos si Li Wenxuan sa kanyang Arctic Frost Hound. Hinarangan ng aso ang lason sa pamamagitan ng pagbuga ng malamig na hangin na may amoy menta. Nagbanggaan ang dalawang atake. Gaya ng inaasahan, mas malakas ang atake ng Arctic Frost Hound. Tumagos ito at tumungo sa Poison Spike Scorpion. Mabilis na nakailag ang alakdan sa pamamagitan ng pagtalon at pagkatapos ay bumaon sa ilalim ng lupa. Nagbabala ang mga tao, nakakabaon sa lupa ang halimaw na iyon. Li Wenxuan, mag-ingat ka sa paanan mo. Ngumisi si Wang Jiangwu. Ha, Li Wenxuan, kung luluhod ka at magmamakaawa ngayon, baka pag-isipan ko pang patawarin ka. Sumagot si Li Wenxuan nang may malamig na tingin, Wang Jiangwu, kahit na magmakaawa ka sa akin, hinding-hindi kita patatawarin. Hindi ka marunong makinig.
Poison Spike Scorpion, patayin mo ang aroganteng batang iyan para sa akin. Biglang may lumitaw na kulay ube na bagay sa tabi ni Li Wenxuan. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang kulay rosas na atake ang tumama dito. Isang strawberry cat ang lumitaw at sinipa ang higanteng alakdan na tumilapon at bumangga sa pader. Dahan-dahang lumapag ang strawberry cat. Bumagsak ang Poison Spike Scorpion. Natulala si Wang Jiangwu. Strawberry cat, paanong nangyari iyon? Nagtipon ang tatlo sa panig ni Li Wenxuan. Malamig niyang sinabi ko na, hinding-hindi kita palalampasin. Hindi pa rin makapaniwala si Wang Jiangwu. Ikaw may dalawa kang beast. Kinuha ni Li Wenxuan ang isang piko at galit na sumugod kay Wang Jiangwu. Mamatay ka na. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Chen Li mula sa likuran. Li Wenxuan, tumigil ka. Hindi ka maaaring pumatay ng tao. Kapag ginawa mo iyan, hindi mo na mababawi pa. Ibigay mo siya sa akin, at sisiguraduhin kong matatanggap niya ang nararapat na parusa. Wala siyang nagawa. Naiintindihan ko. Bumangon ka na, hindi ako makahinga. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ng strawberry cat. Nang makitang tapos na ang panganib, umiti ng maluwag ang lahat. Ang galing! Sa wakas, ligtas na tayo. Ayon sa napag-usapan, pinusasa ni Chen Li si Wang Jiangwu. Sige, sasama ka sa akin pabalik sa istasyon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Li Wenxuan, at ikaw, sumama ka rin sa akin para sa investigasyon. Nagulat si Li Wenxuan. Ha? Hindi siya pinansin ni Chen Li at sinabi sa lahat, maaari na kayong umalis. Biglang yumanig ang buong minahan. Napasigaw si Li Wenxuan, hindi maganda. Masyadong nasira ang mga pader, guguho na ang minahan. Takbo. Agad na nagsitakbuhan ang lahat. Takbo. Guguho na ang minahan. Ang kagalakan ay napalitan ng takot. Si Chen Li ay nanatili sa kinatatayuan nang hihina. Ang katawan ko, hindi ko pa rin maigalaw ng maayos. Test. Isang malaking bato ang bumagsak mula sa itaas. Mabuti na lang at nahila siya ni Li Wenxuan. Gumawa ng malaking ingay ang pagbagsak ng bato. Walang pag-aalinlangan, nag-utos si Li Wenxuan sa kanyang mga beast, Strawberry Cat, Arctic Frost Hound, ilabas ninyo muna siya. Susunod ako. Mew! Arf! Matapos magsalita, tumakbo si Li Wenxuan sa ibang direksyon at sinabi kay Chen Li, umalis ka na, ilalabas ko si Wang Jiangwu para sa iyo. Nang siya'y tumakbo, isang napakalaking bato ang bumagsak at hinarangan ang kanyang daan na naghiwalay sa kanila. Sumigaw si Chen Li Wenxuan, ayos ka lang ba? Sumagot siya mula sa loob, ayos lang ako. Umalis na kayo, hahanap ako ng paraan para makalabas. Habang nagsasalita, narinig niya ang tawa ni Wang Jiangwu. Haha, Li Wenxuan, buti nga sayo. Inilagay mo ako sa alanganin, pero sa huli, makakasama kitang malibing dito. Ngunit isang malamig na ekspresyon ang muling lumitaw sa mukha ni Li Wenxuan. Ulitin ko, hinding-hindi kita patatawarin. Hindi kita pinatay kanina dahil maraming nakatingin. Pero ngayon, sinadya kong maiwan dito. Nagulat si Wang Jiangwu. Anong ibig mong sabihin? Mula sa kanyang bulsa, biglang naglabas si Li Wenxuan ng baril. Para patayin ka, tanga. Bago kumilos, nagtanong siya, Wang Jiangwu, ang mga sunod-sunod na aksidente sa minahan kamakailan, ikaw ba ang may gawa? Bakit mo ginawa iyon? Sumigaw si Wang Jiangwu, napilitan lang ako. Kung hindi ko siya tutulungang pumatay ng tao, isisiwalat niya ang tungkol sa pagpatay ko. Ang tinutukoy mo ba ay ang beast tamer noong araw na iyon? Pinagpawisan si Wang Jiangwu. Tama. Huwag mo akong patayin, tutulungan kitang ilantad siya. Itinutok ni Li Wenxuan ang baril. Hindi na kailangan. Ang tanging kailangan mong gawin ngayon ay pumunta sa impyerno. Isang bala ang kanyang ipinutok, hindi sa kanya, kundi sa isang malaking bato sa itaas. Nang makitang babagsak ang bato, namutla si Wang Jiangwu. Tulong! Tulungan ninyo ako. Ngunit wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagbagsak nito sa kanya. Isang malakas na kalabog ang narinig habang dinaganan ng bato ang katawan ni Wang Jiangwu. Nang makitang nadaganan ang kalaban, malamig na sinabi ni Li Wenxuan, ngayong ikaw na ang nasa panganib, saka ka humihingi ng tulong. Basura! Habang tumatalikod siya,
isang kulay ubeng usok ang lumabas mula sa katawan ni Wang Jiangwo na hindi niya napansin. Dumaan ito sa mga siwang ng bato at lumabas ng minahan. Sa labas, ligtas na ang lahat at sinusubukang maghukay para iligtas sina Li Wensuan. Bilisan ninyo! Nasa loob pa sina Li Wensuan at Wang Jiangwo, sigaw ni Chen Li. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kulay ubeng usok sa tabi ng strawberry cat. Nagulat ang pusa. Biglang umatake ang usok sa strawberry cat na nagdulot ng matinding pinsala. Mew! Bumagsak ito at nawalan ng malay. Tingnan ninyo, himatayin ang beast ng bata, sabi ng isang minero. Dinala nila ito sa isang ligtas na lugar. Magpahinga ka muna dito, bata. Huwag kang mag-alala, ililigtas namin ang amo mo. Gabi na sa isang ospital. Biglang nagising si Li Wensuan. Nasaan ako? Ospital. Nakita niya ang dalawa niyang beast na natutulog sa tabi niya. Ngumiti siya. Mabuti na lang at nandyan kayo, kung hindi, nalibing na sana ako kasama ni Wang Jiangwo. Biglang bumukas ang pinto. Gising ka na pala? Isang babae ang pumasok. Doktor po kayo, tanong ni Li Wensuan. Magpapakilala ako, sabi ng babae. Ako ang Vice Presidente ng Beast Tamer Association. Nanlaki ang mata ni Li Wensuan. Ano? Ang Vice Presidente ng Chainyun City Beast Tamer Association, si Basie. Ako nga, kalmadong sagot niya. Bakit ninyo ako hinahanap? Tumingin si Basie sa dalawang beast. Dahil sa dalawang beast mo. Li Wensuan, inimbestigahan ka namin at nalaman naming wala kang lisensya bilang beast tamer at hindi ka rin rehistrado sa asosasyon. Ayon sa patakaran, kukumpiskahin namin ang dalawang beast na ito. Kinabahan si Li Wensuan. Hindi maaari. Kung wala akong beast, mawawalan ako ng kakayahang protektahan ang sarili ko. Tila naramdaman ni Basie ang kanyang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, may alok ako. Bibigyan ka namin ng pagkakataong kumuha ng pagsusulit para maging beast tamer. Kung makakapasa ka, maaari mong panatilihin ang iyong mga beast. At kung hindi ako makapasa, tanong ni Li Wensuan. Naging seryoso ang mukha ni Basie. Kung gayon, kukuha ka ng pagsusulit hanggang sa makapasa ka. Naging seryoso rin ang mukha ni Li Wensuan. Vice Presidente Basie, maaari ko bang malaman kung bakit ninyo ako binibigyan ng pagkakataong ito? Tumingin si Basie sa labas. Narinig ko mula sa mga minero na noong gumuho ang minahan, ginawa ng mga beast mo ang lahat para maghukay at iligtas ang mga tao. Naramdaman kong hindi pangkaraniwan ang mga beast mo. Ang mga ligaw na beast ay karaniwang galit sa mga tao. Tanging sa pamamagitan ng isang kontrata maaaring magkaroon ng kooperasyon. Kung walang kontrata, walang dahilan para tulungan ng mga beast ang mga tao. Kaya nagtataka ako, anong paraan ang ginamit mo para kumbinsihin ang dalawang beast na ito na iligtas ka ng walang kontrata? Tila wala siyang pagpipilian. Mukhang wala akong karapatang tumanggi, tama po ba? Napakatalino mo, sagot ni Basie. Sigurado akong magiging isang mahusay kang beast tamer. Sa isip-isip ni Li Wensuan, mas mukha akong ginagawang ginyapig kaysa beast tamer. Kailan magsisimula ang pagsusulit, tanong niya. Tawagan mo lang ako kapag magaling ka na. Nga pala, ayos lang ba ang mga tao sa minahan? Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Basie. Malalaman mo rin. Pero babalaan kita, medyo maingay sila. Hindi naintindihan ni Li Wensuan hanggang sa may sumigaw mula sa labas. Li Wensuan, gising ka na pala. Si Chen Li iyon na pumasok ng mabilis. Ayos ka lang ba? Miss, wag po kayong sumigaw sa loob ng silid ng pasyente, sabi ng nurse. Napailing si Li Wensuan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sinabi niyang maingay. Sa labas, umalis na si Basie sakay ng isang lumilipad na beast, kumakaway sa kanya. Kinabukasan, sa gusali ng Beast Tamer Association, nag-ulat si Basie sa presidente. Presidente, ito ang listahan ng mga kandidato para sa pagsusulit ngayong taon. Ito ba ang batang may pambihirang talento na sinasabi mo? Tanong ng presidente. Opo, naabisuhan na siya kahapon. Biglang nagbago ang tono ng presidente. Sinasabi ko sa'yo, Tiu Bisle, wala namang ibang tao dito, huwag ka nang maging formal. Tinatanggihan ko po at hinihiling ko sa inyo, presidente, na manatiling propesyonal habang nasa trabaho.
Napabuntong hininga ang presidente at tiningnan muli ang mga papel. Sino kaya sa dalawang ito ang tunay na henyo? Biglang tumunog ang telepono. Galing ito sa laboratorio. May balita na ba sa nawawalang spesimen? Wala pa, iritableng sagot ng presidente. Sinabi ko nang tatawag ako kapag may balita. Matapos ang tawag, nag-alok si Baisi, Presidente, kailangan niyo po ba ng tulong sa paghahanap? Hindi na kailangan, sabi ng presidente. Ang mga mapanganib na gawain tulad nito ay para lamang sa isang matabang tiyuhin na tulad ko. Samantala, sa lugar ng pagsusulit, maraming tao ang nagtipon. Dumating si Li Wensuan kasama ang kanyang dalawang beast. Biglang may tumawag sa kanya. Li Wensuan. Ang dalawa niyang kaibigan, sina Gao Cheng, Old Gao, at Liu Hao, Old Liu. Xiao Lizi, dumating ka talaga. Sabi na nga ba? Ngumiti si Li Wensuan. Old Gao, Old Liu, kayo pala. Saan ka ba nagpunta pagkatapos ng graduation? Sabi ng kapatid mo nagmina ka raw. Akala namin tinalikuran mo na ang pangarap nating maging beast tamer. Nagkaroon lang ng bigla ang pangangailangan sa pera, paliwanag ni Li Wensuan. Wensuan, kahit na ayaw mong mang-abala, hindi mo kami dapat ituring na iba, sabi ni Liu Hao. Sandali, sabi ni Gao Cheng, yan ba ang dalawang beast mo? Beast tamer ka na? Parang ganoon na nga, pero hindi pa rin, sagot ni Li Wensuan. Ang kontrata sa Strawberry Cat ay hindi pa rin nagtatagumpay. Baka naman mababang kalidad ang materyales na binili mo, biro ng mga kaibigan niya. Nanigas si Li Wensuan. Patay, posible nga. Biglang tumunog ang anunsyo. Nagsimula na ang pagsusulit para sa sertipikasyon ng Beast Tamer. Sa loob ng silid, ipinaliwanag ng tagapangasiwa ang tatlong bahagi ng pagsusulit, pagsusulit sa kaalaman, pagsusulit sa pagpirma ng kontrata, at pagsusulit sa labanan. Para sa unang bahagi, ipinakita ang tatlong beast at kailangang isulat ng mga kandidato ang lahat ng alam nila tungkol dito. Nagpanik ang karamihan. Ang hirap naman ng pagsusulit ngayon. Ngunit para kay Li Wensuan na may sistema na nagpapakita ng lahat ng impormasyon, ito ay parang open book test. Madali lang pala. Tiningnan niya ang kanyang mga kaibigan na mukhang nawawalan na ng pag-asa. Hoy, kopyahin ninyo ang sa akin. Nagliwanag ang mga mukha ni Gao Cheng at Liu Hao. Wensuan, ikaw ang the best. 2 oras ang lumipas. Inanunsyo na ang mga resulta. Zhang San, Li Si, Wang Gu, Liu Hao, Gao Cheng lahat ng nabanggit ay nakapasa. Masayang-masaya sina Gao Cheng at Liu Hao. Ngunit hindi nabanggit ang pangalan ni Li Wensuan. Anong nangyari? Bakit hindi natawag ang pangalan ng godfather natin? Nag-aalala si Li Wensuan. Kinopya niyo ba ng eksakto ang sagot ko? Hindi naman, sabi ni Gao Cheng. Binago ko ng kaunti para hindi maging kapareho ng sayo. Ako rin, sabi ni Liu Hao. Napaisip si Li Wensuan, ibig sabihin, ang binago nila ang tamang sagot. Biglang inanunsyo ng tagapangasiwa, gusto ko ring bigyan ng espesyal na pagbanggit ang dalawang nakakuha ng perpektong score, si Li Wensuan at si Kensa. Sa kantina, pinag-uusapan ng lahat si Li Wensuan. Siya pala iyon ang nakakuha ng perpektong score. Wensuan, sikat ka na, sabi ni Gao Cheng at Liu Hao. Swerte lang, sagot ni Li Wensuan. Biglang may lumapit sa kanya. Ikaw si Li Wensuan. Isang babae ang nagsalita. Ako si Kensa. Siya yung isa pang naka-perfect score, naisip ni Li Wensuan. Anong kailangan mo? Kahit na pareho tayong nakakuha ng perpektong score, malamig na sabi ni Kensa, gusto kong ipaalala sa'yo, nakuha ko ang 100 puntos dahil 100 lang ang pinakamataas na puntos. Nakuha mo ang 100 puntos dahil iyon lang ang kaya mong makuha. Naintindihan mo? Minamaliit mo ang kapatid namin, galit na sabi ni Liu Hao. Ang mga umaasa lang sa iba para makapasa, tumabi kayo, sabi ni Kensa at umalis. Napansin ni Li Wensuan ang ahas sa tabi ni Kensa. Impormasyon ng beast. Pangalan, Ice Patterned Serpent. Elemento, Yellow. Level, 25 paghahati 30. Katayuan, mental corrosion. Binalaan niya si Kensa, may kakaiba sa beast mo. Ipasuri mo muna bago ka pumirma ng kontrata. Sa tingin mo maapektuhan ako nito, sabi ni Kensa.
Alam ko ang kalagayan ng beast ko. Huwag kang umasa sa mga maruruming paraan. At umalis na siya. Nagsimula ang ikalawang bahagi ng pagsusulit, ang pagpirma ng kontrata. Sunod-sunod ang mga kandidatong matagumpay na nakipagkontrata. Nang si Lee Wen-suan na ang sumunod, paulit-ulit siyang nabigo sa Strawberry Cat. Sinisira ng pusa ang magic circle sa tuwing susubukan niya. Pinagtawanan siya ng mga tao. Kahit ang isang Strawberry Cat ayaw sa kanya. Habang pagod na pagod si Lee Wen-suan, lumapit si Kensa. Sinabi ko na, swerte lang ang pagkakakuha mo ng 100. Tumabi ka, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na henyo. Sinimula ni Kensa ang ritual sa kanyang ice patterned serpent. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Namula ang mga mata ng ahas at naglabas ito ng masamang aura. Nawalan ito ng kontrol at umatake. Anong nangyayari? Nagpanik ang lahat. Tumakbo si Lee Wen-suan para iligtas ang tagapangasiwa. Sinasabi ko na nga ba, hindi nakinig ang hangal na babaeng iyon. Sinubukan ni Kensa na pakalmahin ang kanyang beast. Bingbing, anong ginagawa mo? Ngunit inatake rin siya ng ahas at tumilapon. Habang papalapit ang ahas para sa isang nakamamatay na atake, naalala ni Kensa ang kanyang nakaraan, ang palaging pagkumpara sa kanyang kapatid, na nagtulak sa kanya na maging mas mahigpit sa kanyang beast. Patawad, Bingbing, naisip niya. Siguradong galit ka sa akin. Biglang isang malakas na suntok ang humarang sa atake. Ang Strawberry Cat, sa utos ni Lee Wen-suan, ang sumagip sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Umalis ka na, sigaw ni Lee Wen-suan. Naglaban ang Strawberry Cat at ang nagwawalang ice patterned serpent. Dumating ang tulong, ngunit plano nilang patayin ang ahas. Huwag! Huwag ninyong patayin si Bingbing, pagmamakaawa ni Kensa. Hindi maaari, masyado na siyang mapanganib, sabi ng isang opisyal. Kung hindi ninyo kayang iligtas, tumabi kayo, sigaw ni Lee Wen-suan. Hindi ninyo ba nakikitang nasasaktan ang beast na iyan? Itinuturing niyo lang ba siyang isang sirang kasangkapan? May buhay din siya. Tumingin siya sa Strawberry Cat. Naniniwala akong gusto mo rin siyang iligtas. Kung pareho tayo ng nararamdaman, huwag mo nang tanggihan ang kontrata ko. Sa unang pagkakataon, seryosong tumingin sa kanya ang Strawberry Cat. Isang ginintuang liwanag ang bumalot sa kanila. Matagumpay ang kontrata. Lumakas ng husto ang Strawberry Cat, at sa isang suntok lang, pinabagsak nito ang ice patterned serpent. Sa opisina ni Baisi, ipinaliwanag ng isang opisyal ang nangyari. Ang estudyanteng si Lee Wen-suan ang nagpatigil sa nagwawalang beast. Tinanong ni Baisi na iligtas ba si Kensa? Opo, ligtas na po siya. Pinauwi na ni Baisi ang opisyal at kinausap si Lee Wen-suan. Lagi mo na lang akong ginugulat. Dahil sa ipinakita mo, mukhang masyadong mababa ang bigyan ka ng sertipiko bilang isang baguhan na beast tamer. Ibinigay niya kay Lee Wen-suan ang isang sertipiko bilang isang intermediate beast tamer. Dahil opisyal ka ng beast tamer, may mahalaga akong misyon para sa'yo. Samantala, sa ibang lugar, isang grupo ng mga siga ang naninira ng mga gamit. Siraing lahat. Walang dapat maiwang ebidensya. Naalala ng leader nila ang suntok ng Strawberry Cat. Sino ba ang beast tamer ng pusang iyon? Biglang may lumitaw. Huwag muna kayong umalis. Isang lalaking nakaitim ang humarang sa kanila. Inatake nila ito, ngunit hindi man lang ito natinag. Isang malaking anino ang lumitaw sa likod niya at pinabagsak ang mga siga. Isang dark element beast, takot na sabi nila. Sino ang nag-utos sa inyo? Tanong ng lalaki. Kung sasabihin namin, papatayin kami. Kung gayon, hindi ko na kayo pipilitin, sabi ng lalaki habang isinusuot ang itim na guwantes. Magaling akong kumuha ng sagot mula sa bibig ng mga patay. Hinawakan niya ang ulo ng isa at binasa ang kanyang alaala. Nakita niya ang isang lalaking may dilaw na buhok na nag-uutos, gumawa ka ng gulo sa pagsusulit ng beast tamer. Nahuli rin kita, galit na sabi ng lalaking nakaitim. Bumalik sa pag-uusap ni Lee Wen-suan at Baisi. Vice Presidente Baisi, hindi ba masyadong mahirap ang misyon na ito para sa akin? Huwag kang mag-alala, sabi ni Baisi. Bilang isang intermediate beast tamer, oras na para malaman mo ang ilang bagay. Alam mo ba kung bakit gustong maging beast tamer ng lahat? Dahil sa katayuan at sa mga astig na beast? Hindi.
Dahil para sa isang intermediate beast tamer, ang mga dating batas ng mundo ay hindi na umiiral. Halimbawa, ang isang tao, gaano man kalakas, ay hindi kayang salagin ang isang bala. Ngunit sa pamamagitan ng Soul Link, isang espesyal na kakayahan, maaaring ilipat ng isang intermediate beast tamer ang pinsala sa kanyang beast. Kalaunan, habang naglalakad si Li Wenxuan kasama ang Strawberry Cat, isang estudyante ang lumapit sa kanya. Hoy, dog walker ka rin ba? Magkano ang bayad sa'yo para dyan? Naguluhan si Li Wenxuan. Hindi ito aso, pusa ito. Baguhan ka pala, sabi ng estudyante. Ang ibig kong sabihin, tayo ang nag-aalaga ng mga beast tamer. Ah, hindi na kailangan. Kung kailangan ko, hahanapin kita, sagot ni Li Wenxuan. Nagpapanggap ka pang beast tamer, sabi ng estudyante. Sa edad nating ito, imposibleng maging tunay na beast tamer. Biglang dumating ang isang mamahaling kotse. Bumaba si Baizi. Li Wenxuan, kanina ka pa ba? Halika na, intermediate beast tamer, sana hindi ka nagalit. Sumakay si Li Wenxuan sa kotse. Naiwan ang estudyante na tulala. Tunay siyang intermediate beast tamer. Dinala ni Baizi si Li Wenxuan sa training center. Dinala kita dito dahil baka mahirapan ka sa unang beses mo. Ang direktor dito, isang high-level beast tamer, ay may kakaibang ugali. Pagbukas ng elevator, nakita nila si Kensa. Malamig siyang tumingin kay Li Wenxuan. Sinundo ka ni Sister Baizi. Siyempre, nakapasa ka rin. Ang ice-patterned serpent ay masayang lumapit kay Li Wenxuan. Gumaling ka na pala, sabi ni Li Wenxuan habang hinahaplos ito. Bingbing, kalaban natin siya, sabi ni Kensa habang hinihila pabalik ang kanyang beast. Li Wenxuan, kahit na iniligtas mo ako, tatalunin pa rin kita sa hinaharap. Pumasok sila sa opisina ng direktor, si Master Pan, isang lalaking may peklat sa mata. Intermediate beast tamer. Sa tingin ko dumaan ka lang sa backer para makuha ang sertipikong iyan. Master Pan, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nakuha mo lang iyan dahil sa koneksyon. Maliban kung mapapatunayan mo sa akin na may tunay kang kakayahan. Pero nakita niyo po ang ginawa niya sa pagsusulit, sabi ni Baizi. Sino ang nakakaalam kung hindi iyon inarte lang? Kung gusto ninyong magsanay dito, kailangan niyong pumasa sa pagsubok ko, sigaw ni Master Pan. Binuksan niya ang isang pinto. Sa loob, may isang flame fox na malubha ang mga sugat. Paano nangyari iyan sa kanya? Gulat na tanong ni Kensa. Sino ang gumawa nito? Kayo, sagot ni Master Pan. Kayo, mga beast tamer. Kapag natutunan ninyo ang Soul Link, dadalhin ninyo ang inyong mga beast sa mga mapanganib na misyon, hahayaan silang saluhin ang pinsala para sa inyo, at kapag hindi na sila kaya, iiwan ninyo sila at papalitan ng mas malakas. Kaya nyo bang harapin ang galit ng nasaktang flame fox na ito? Napansin ni Li Wenxuan ang isang bagay sa sistema. Impormasyon ng beast. Pangalan, flame fox. Elemento, apoy. Katayuan, malubhang sugat, nagwawala, nalason, nagmumutate. Ang pagkalason ay naiintindihan ko, pero ano ang ibig sabihin ng nagmumutate, naisip niya. Agad siyang nagtanong, Tiyo, ano po ang ipinakain ninyo sa flame fox? Ha? Paano mo nalaman? Isang fire dragon fruit lang para sa nutrisyon, sagot ni Master Pan. Naalala ni Li Wenxuan na ang sugat ng fox ay galing sa yelo. Ang pagkain ng fire element na pagkain matapos masugatan ng ice element ay maaaring magdulot ng masamang reaksyon. Tiyo, ang sugat ba niya ay galing sa ice element? Paano mo nalaman? Huwag na kayong magtanong, sigaw ni Li Wenxuan. Sabihin ninyo, kung hindi, mamamatay ang flame fox na ito. Kaya naman hinintay kong gumaling muna ang sugat niya mula sa ice element bago ko siya pinakain. Nang marinig ang paliwanag, lalong naging seryoso ang pag-iisip ni Li Wenxuan. Tama, ang abnormal na estado niya ngayon ay hindi na konektado sa ice element, pero nagkaroon pa rin ng masamang reaksyon. Iisang posibilidad na lang ang natitira, ang tunay na problema ay nasa estado ng pagkalason niya. Mabilis at detalyado niyang ipinaliwanag, malamang na tinamaan siya ng ice at poison type na atake ng sabay. Dahil sa interaksyon ng dalawang elementong ito, kumakalat pa rin ang lason sa katawan niya na may kasamang katangian ng yelo. Nagulat na naman si Master Pan. Ano?
Ang ganitong pambihirang kaso ay hindi ko pa naranasan. Nananatiling kalmado si Li Wensuan. Pero sa ngayon, gaano man ito kapambihira, ito ang pinakalohikal na paliwanag. Patuloy ang kanyang pagsusuri. At dahil ang lason ay may katangian ng yelo, ito ang nagdulot ng kanyang marahas na estado. Ngayon, malinaw na ang lahat. Sistema, may paraan ba para mailigtas siya? Agad na nagpakita ang sistema ng isang serye ng impormasyon. 600 gramo ng black maple fruit, 120 gramo ng green bamboo umaro, 200 gramo ng silver bone grass. Durugin ang 3 sangkap, lagyan ng tubig at i-steam hanggang maluto. Pagkatapos, ipakain sa flame fox habang mainit kasama ng isang high-grade ice bone crystal. Ito ay magbibigay daan sa flame fox na mag-evolve sa tier 2 na bone flame fox. Agad na sinabi ni Li Wensuan ang mga kailangan kay Master Pan. 600 gramo ng black maple fruit, 120 gramo ng green bamboo umaro, 200 gramo ng silver bone grass, at isang high-grade ice bone crystal. Tiyo, kung gusto ninyong iligtas ang flame fox na ito, ihanda ninyo ang mga sangkap na sinabi ko. Lalong namangha si Master Pan. Bata, may paraan ka ba talagang gamutin ang beast na ito? Tumingin si Li Wensuan sa nanghihinang flame fox at buong tiwalang sinabi, ano man ang mangyari, ililigtas kita, flame fox. Ilang sandali ang lumipas, naihanda na ang lahat ng sangkap. Sinimula ni Li Wensuan na hiwain ang mga ito. Habang pinapanood siya, hindi napigilan ni Master Pan na magkomento, bakit parang nagluluto siya sa halip na nanggagamot. Sumang-ayon si Kensa na nasa tabi niya, baka isang uri ng medicinal food iyon. Matapos ang lahat, nakagawa si Li Wensuan ng isang napakabangong pagkain. Tapos na, sabi niya. Nagkatinginan sina Master Pan at Kensa, parehong nag-aalinlangan. Sigurado bang makakain iyan, tanong ni Master Pan. Baka may lason iyan. Li Wensuan, pag-isipan mong mabuti, sabi ni Kensa. Maaaring ikamatay niya ang maling gamot. Para patunayan ang kanyang ginawa, dinala ni Li Wensuan ang pagkain at ang kristal sa harap ng flame fox. Tumingin siya rito at sinabi, kainin mo na. Dahil nasa ganito ka ng kalagayan, bakit hindi mo subukang magtiwala sa akin sa pagkakataong ito? Tinitigan siya ng masama ng flame fox na para bang sinasabing, ano nang ipapakain mo sa akin? Hindi ako magtitiwala sa'yo. 1 oras ang nakalipas. Si Master Pan na ngayon ang nag-aalala, dahil ang flame fox ay walang tigil sa pagsusuka. Blair! Hindi na natiis ni Master Pan. Lumingon siya kay Li Wensuan na kalmadong nakaupo at sumigaw, Hoy bata, 1 oras na siyang sumusuka. Bakit parang lalo siyang lumalala? Kalmadong sumagot si Li Wensuan, sinuri ko na po. Tama ang bawat sangkap, ang dami at ang pagkakasunod-sunod. Walang dapat maging problema. Sigurado ka ba dyan? Paano kung may mangyari, hindi na natapos ni Master Pan ang kanyang sasabihin? Sa likuran niya, isang napakalaking haligi ng apoy ang biglang sumiklab. Anong nangyayari? Gulat na sigaw ni Master Pan. Mula sa gitna ng apoy, opisyal na nag-transform ang flame fox. Ang dating kulay kape nitong balahibo ay maihalo ng puti, at ang buntot nito ay nahati na sa 3, 2 pula at 1 puti. Tinitigan nito ni Li Wensuan at buong pagmamalaking sinabi, maligayang pagdating sa bago mong buhay, Bone Flame Fox. Nagbago na ang anyo at aura ng dating Flame Fox. Ano? Nag-evolve siya, bulong ni Master Pan, hindi makapaniwala. Lumapit si Li Wensuan sa Bone Flame Fox. Binabati kita sa iyong paggaling. Sa isip niya, mukhang sa tulong ng sistema, kahit anong beast ay kaya kong tulungang mag-evolve sa mas mataas na anyo. Pagkatapos, lumingon siya kay Master Pan. Master Pan, nailigtas ko na po ang Flame Fox. Ibig sabihin ba nito ay nakapasa na ako sa pagsubo? Natigilan si Master Pan. Hindi ba niya alam kung gaano kalaking bagay ang ginawa niya? Mas inaalala pa niya ang pagsubo. Pinagaling niya ang sakit, gumawa ng lunas, at pinag-evolve pa ang isang beast. Napakabihira ng ganitong uri ng beast tamer. Umubo si Master Pan para ayusin ang kanyang boses. Mukhang nagkamali ako ng tingin sa'yo kanina. Dahil nakapasa ka na, ituturo ko sa'yo ang sikretong pamamaraan. Pero may isa akong babala. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha.
Kapag ginamit mo ang kakayahan mong magpagaling para sadyang saktan ang mga beast, hinding-hindi kita patatawarin. Opo, naiintindihan ko, seryosong sagot ni Li Wensuan. Mabuti. Halika na, ituturo ko sayo. Ngunit habang paalis na sila, hinila ng Bonflame Fox ang damit ni Li Wensuan. Ha? May kailangan ka pa ba? Tanong niya. Hinila ng Fox ang kanyang pantalon para mapaupo siya, at pagkatapos ay dinilaan nito ang kanyang mukha. Sige na, ang kulit, sabi ni Li Wensuan habang tumatawa. Nagulat si Kensa sa nasaksihan. Napaamo niya ang Bonflame Fox. Maging si Master Pan ay namangha. Kusang lumapit ang Bonflame Fox sa isang tao. Nang makitang magaling na ito, tumayo si Li Wensuan at sinabi, dahil ayos ka na, magkikita na lang tayo ulit. Nalungkot ang Bonflame Fox at yumuko. Biglang isang malakas na batok ang dumapo sa ulo ni Li Wensuan. Aray! Tanga kang bata ka, sigaw ni Master Pan. Gusto niyang sumama sayo, hindi mo ba nakikitang nagpakita na siya ng koneksyon sayo? Habang hinihimas ang bukol sa ulo, sumagot si Li Wensuan, opo, pero hindi po kaya ng kasalukuyang pinansyal kong sitwasyon na alagaan pa siya. At magiging bastos kung kukunin ko siya ng walang pahintulot mula sa dati niyang may-ari. Sumimangot si Master Pan. Huwag mo nang alalahanin ang gagong iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana magkakaganyan ang Flame Fox. Pinalayas ko na siya sa Beast Tamer Association, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Ngunit napansin niya ang Strawberry Cat sa isang sulok. Teka, hindi kaya ng budget mo na alagaan ang Bonflame Fox at ang Strawberry Cat? Itong Strawberry Cat mo, madali lang namang alagaan. Kahit tirang pagkain lang ang ipakain mo, ayos na. Nang marinig na tira-tira na lang ang kakainin niya, nanigas ang Strawberry Cat at nag-hysterical. Mew! 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 Sa totoo lang, may alaga pa po akong aso sa bahay, kaya mahirap talaga, paliwanag ni Li Wensuan. Napangiti si Master Pan. Kawawa naman kung bibigyan natin ang beast na iyan. Hindi ko iyon papayagan. Ganito na lang, tuwing linggo, pumunta ka rito para tulungan akong gamutin ang mga sugatang beast at babayaran kita. Ayos ba? Nagliwanag ang mukha ni Li Wensuan. Talaga po? Isang magandang solusyon sa kanyang problema. Ang Bonflame Fox naman ay masayang napatingin sa kanya. Samantala, sa isang mataas na gusali, kausap ni Vice Presidente Baisi ang isang tao sa telepono. Minister Liu, iba po ito sa napag-usapan natin. Gaano man kagaling sina Li Wensuan at Kensa, hindi sila maaaring direktang sumali sa operasyong militar. Hindi ba't sinabi ninyo na mag-obserba lang sila mula sa malayo? Binibining bae, huminahon ka, sabi ng nasa kabilang linya. Wala rin kaming magawa. Simula nang lumitaw ang mga beast sa mundo, nagbago na ang lahat. Bawat bansa ay nag-uunahan sa paghuli at pagpapalakas ng mga beast. Kung mahuhuli tayo, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Huwag kang mag-alala, gagawin ng militar ang lahat para protektahan ang mga estudyante, pero kailangan nilang gawin ang dapat nilang gawin. Napabuntong hininga si Baisi. Sige, naiintindihan ko. Sa isang lugar, nagtipon ang mga piling beast tamer mula sa iba't ibang probinsya. Napansin ni Li Wensuan, lahat ng mga ito ay mga pinakamagagaling na beast tamer. Habang ang iba ay may isa o dalawang beast, kasama niya ang tatlo, ang kalmadong Strawberry Cat, ang palangiting Arctic Frost Hound, at ang mapang-akit na Bonflame Fox. Wow, bawat isa sa kanila ay may hindi bababa sa 2 tier 2 na beast. Isang sasakyang militar ang dumating. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme at salamin. Nagbulungan ang lahat. Hindi naman pala nakakagulat. Mukha lang siyang mas malakas ng kaunti. Ngunit biglang naramdaman ang dalawang nag-uusap ang isang nakamamatay na aura mula sa instructor. Nagsimula silang manginig. Anong nangyayari? Nanginginig ang katawan ko. Naramdaman din ni Li Wensuan ang matinding pressure. Sinusubukan niya ang kakayahan natin, naisip niya. Ngumiti ang instructor. Mukhang may kwenta naman pala ang ilan sa inyo ngayong taon. Sumigaw siya, mga batang beast tamer. Unang-una, hinahangaan ko ang inyong tapang sa pagpunta rito. Ang misyon ninyo ay tulungan ang militar na kubkubin at lipulin ang isang malakas na beast. Ang lakas ng beast na ito ay hindi bababa sa tier 3. Kaya,
Para hindi kayo maihi sa takot, bibigyan ko kayo ng isang maikling special training. Minamaliit mo kami? Kami ang mga pinakamagagaling mula sa aming mga syudad, sabi ng dalawa kanina. Kung ganoon, umiti ang instruktor, sa inyo tayo magsisimula. Agad nilang pinalabas ang kanilang mga beast. Sige, ipapakita namin sa iyo ang aming lakas. Poison Centipede, umabante ka. Firehorn Bull, sumugod ka. Sumigaw din ang instructor, Golden Leon. Mula sa sasakyang militar, isang malaking pagsabog ang naganap at lumabas ang isang higanting Golden Leon. Sa isang iglap, tinamaan nito ng malakas ang Firehorn Bull at tinapakan ang Poison Centipede. Madali nitong tinalo ang dalawa. Namangha ang lahat. Tayo 3 na leon pala, naisip ni Li Wenxuan habang tinitingnan ang impormasyon sa sistema. Impormasyon ng beast. Pangalan, Golden Leon. Elemento, Kidlat. Level, 48 paghahati 60. Ang halimang na ito ay ang pinakamahina lang sa mga panganib na haharapin ninyo, sabi ng instruktor. Sino ang walang lakas ng loob na mamatay sa labanan, mangyaring umalis na ngayon? Ito na ang huling pagkakataon. Hindi kailangan ng militar ng mga duwag. Agad na nagsitakbuhan ang dalawang mayabang kanina. Nagbibiro ba siya? Pinapapatay niya tayo. Sumunod na umalis ang iba. Ngunit nanatili si Li Wenxuan. Naalala niya ang sinabi ni Bai Zi, Li Wenxuan, napakadelikado ng misyong ito, pero may teknolohiya ang militar na makakatulong sa kapatid mong makalakad muli. Kailangan kong makapasa sa pagsubok na ito, desidido niyang naisip. Napansin niyang nanatili rin si Kensa. Kensa, sigurado ka bang sasama ka? Ano nang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Inis na sagot ni Kensa. Hindi, nag-aalala lang ako sa beast mo na kagagaling lang sa sugat. Baka hindi niya kayanin ang matinding pagsasanay. Kaya ni Bingbing. At kung pag-uusapan natin ang problema sa beast, wala nang tatalo sa'yo, di ba? Mataray na sagot ni Kensa. Napakamot na lang ng ulo si Li Wenxuan. Mabuti, sabi ng instruktor. Dahil handa na ang mga natira, magsisimula na tayo. Kailangan ninyong matutong makipagtulungan sa iba. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo na may 3 miyembro. Malayang pumili ng kagrupo. Nagsimulang maghanapan ng grupo ang lahat. Nag-iisa na naman si Li Wenxuan. Peste, wala akong kakilala dito. May ilang lalaking lumapit kay Kensa. Miss, kulang kami ng isa, gusto mong sumali? Tinalikuran lang sila ni Kensa. Paumanhin, hindi ako interesado sa mga basura. Nagalit ang isa sa kanila. Anong sabi mo? Inutusan niya ang kanyang electric mouse, turuan mo ng leksyon ang babaeng iyan. Ngunit bago pa man makalapit, isang malamig na hangin ang tumama rito at naging yelo. Lumapit si Kensa kay Li Wenxuan. Dahil tinulungan mo ako dati, kung magmamakaawa ka, baka isama kita sa grupo. Bago pa man makasagot si Li Wenxuan, may ibang lumapit. Hello, ako si Jixi. Gusto kong makipangkat sa'yo, payag ka ba? Ako. Bakit? Tanong ni Li Wenxuan. Nakita ko kasing noong pinalabas ng instruktor ang Golden Leon, isa ka sa mga pinakamalapit dito, pero hindi ka man lang natakot. Sa tingin ko, isa kang maaasahang kasama. Ang beast ko ay itong Strawberry Cat. Hindi ka ba mag-aalala, nahihiyang sabi ni Li Wenxuan. At hindi pa siya masyadong sumusunod sa akin. Ayos lang iyon, sabi ni Jixi. Ang beast ay maaaring mag-evolve para lumakas, pero ang tao, hindi. Tama ba ako? Isang light chameleon ang lumitaw sa balikat niya. Isa itong tier 2 na beast. Kung ganoon, sana ay magtulungan tayo, sabi ni Li Wenxuan. Biglang tinabig ni Kensa ang kamay niya. Ako ang unang kumausap sa'yo. Bakit mo ako binabaliwala? Hindi pwedeng makipagrupo ka sa isang taong hindi mo kilala, sigaw ni Kensa. Lahat naman tayo ay galing sa Beast Tamer Association, sagot ni Li Wenxuan. Hindi pwede. Tama na iyan, sabi ng instruktor. Kayong 3 na lang ang magkakasama. Ano, sabay na sabi ni Kensa, pero ang ice patterned serpent niya ay masayang lumapit na naman kay Li Wenxuan. Bing bing! Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang lalapit sa kalaban? Napabuntong hininga na lang ang instruktor. Mapanganib talagang isama ang mga batang ito sa misyon.
Sa isang ospital, nagising ang isang lalaking puno ng benda. Ito ay si Liu Xing, ang instructor. Sinubukan niyang magsalita pero walang boses na lumabas. Huminahon ka, sabi ni Baithi na kasama niya. Nasira ang vocal cords mo. Itatanong ko, tumango ka lang o umiling. Sa isang pulong militar, ipinakita ni Baithi ang larawan ng isang beast. Ang beast na ito ay nag-i-evolve sa Tier 3 sa pamamagitan ng pagkain ng buhay ng tao. Kailangan natin siyang patayin bago siya magtagumpay, kung hindi, malalagay sa panganib ang buong syudad. Ipinaliwanag ng isang opisyal, si Minister Liu, ang plano. Sasalakayin natin ang kuweba kung saan ang pugad niya. Ang mga miyembro ng Beast Tamer Association ang haharang sa mga labasan. Pero mas delikado iyon para sa kanila, tutol ni Baithi. Wala tayong pagpipilian, mariing sabi ni Minister Liu. Kung ganoon, linawin ko lang, sabi ni Baithi. Kapag naging delikado ang sitwasyon, agad kong ililikas ang mga bata. Sa training ground, ipinaliwanag ng instructor ang misyon. Ang beast na ito ay isang Peak Tier 2 na giant rockworm. Nasa loob ito ng isang kokoon at naghahanda ng mag-evolve sa Tier 3. Para sa mga mamamayan ng syudad, ang misyong ito ay kailangang magtagumpay. Lumapit si Baithi kay Li Wenxuan. Kamusta ang unang misyon mo? Kinakabahan ka ba? Vice Presidente Bai, kasama rin po kayo. Sasama ako sa militar para supuin ang beast. Ibinulong niya, huwag na huwag kang magpapakitang gilas tulad ng sa pagsusulit. Ito ay isang tunay na labanan. Kapag may hindi ka kayang harapin, agad kang tumakas kasama sina Kensa. Opo. Sa harap ng isang madilim na kuweba, pumasok ang mga sundalo. Ang baho. Ang giant rockworm ay kumakain ng mga nabubulok na bangkay, paliwanag ni Baithi. Biglang, isang kawan ng mga halimaw na may pulang mata ang sumugod. Putukan. Mga halimaw. Nagsimula ang labanan. Ngunit napakarami ng mga kalaban. Isang atake mula sa beast ni Baithi ang tumulong. Mga defensive beast sa harap, utos niya. Isang beast tamer ang nag-utos sa kanyang Arctic Frost Hound na gumawa ng isang malaking pader ng yelo na humarang sa mga umaataking halimaw. Samantala, sa grupo ni Li Wenxuan, nakakita sila ng isang dambuhalang kulay ube na kristal. Ano na klaseng mineral ito? Tanong ni Kensa. Mag-ingat, sabi ni Jixi. Hindi ito natural. Huwag ninyong hahawakan. Tama si Jixi, sang-ayon ni Li Wenxuan. Ngunit biglang may naramdaman siyang kakaiba. Kensa, umalis na tayo dito, sigaw niya. Biglang sumabog ang kristal. Mula sa usok, lumitaw ang isang kulay kapeng halimaw na nakatayo sa dalawang paa. Ano ito? Hindi ito ang beast na hinahanap ng militar, naisip ni Li Wenxuan. At nakumpleto na niya ang ebolusyon sa Tier 3. Ang impormasyon ay lumabas, Abyssal Rock Dragon, Earth Element, Tier 3. Tinapakan lang ng dragon ang lupa at isang bitak na may apoy ang sumugod sa kanila. Takbo, sigaw ni Li Wenxuan. Habang tumatakbo, umungol ng malakas ang dragon. Isang itim na gagamba ang biglang sumugod kay Kensa. Agad itong pinagyelo ng ice-patterned serpent ni Kensa. Hindi, sabi ni Li Wenxuan. Hindi siya umuungol. Tinatawag niya ang kanyang mga kasama. Gaya ng sinabi niya, isang kawan ng mga itim na gagamba ang humarang sa kanilang daan. Strawberry Cat, lipulin mo sila, sigaw ni Li Wenxuan. Ginamit ng Strawberry Cat ang kanyang Mew Mew Fist, na sa bawat suntok ay tumitilapon ang isang gagamba. Ang Light Chameleon naman ni Jixi ay walang tigil sa pag-atake. Masyado silang marami, sabi ni Jixi. Gusto lang nila tayong abalahin hanggang makalapit ang malaking halimaw. Li Wenxuan, mag-isip ka ng paraan, sigaw ni Kensa. Maubusan na ng enerhiya si Bingbing. Nakita ni Li Wenxuan ang Abyssal Rock Dragon na papalapit. Mukhang ito na lang ang paraan. Samantala, ang grupo ng militar ay nakikipaglaban sa isang higanting gagamba. Iyan ang Night Spirit Spider, sabi ni Baithi. Depensiba lang iyan. Kapag natalo natin siya, mapipigilan natin ang ebolusyon ng nasa kokoon. Matapos itali ng isang beast ang mga paa nito, inatasan ni Baithi ang isang Arctic Frost Hound na atakihin ang likod nito, ang kahinaan nito. Isang matulis na yelo ang tumusok sa likod ng gagamba at bumagsak ito. Panalo tayo, sigaw ng mga sundalo.
Lumapit si Baiti sa kokoon at sinimulan itong buksan. Ngunit sumabog ito at wala siyang nakitang laman. Paano? Walang laman? Napaisip siya, imposible. Nilinlang niya kami. Gumawa siya ng peking kokoon at matagal nang umalis para mag-evolve sa ibang lugar. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labasan. Hindi maganda. Ang mga bata. Agad siyang sumakay sa kanyang griffin at sumigaw, lahat ng beast tamer, tulungan ninyo ang mga bata. Ang halimaw ay nag-evolve na sa Abyssal Rock Dragon. Protektahan ninyo sila. Sa kabilang banda, iwinasiwas ng Abyssal Rock Dragon ang buntot nito, nagpaulan ng mga bato. Ang pagkakaiba sa level ay napakalaki, naisip ni Li Wenxuan. Kailangan nating tamaan ang kahinaan niya. Li Wenxuan, ano na ang plano? Sigaw ni Kensa. Kailangan nating tamaan ang kristal sa ulo niya. Iyon lang ang paraan, sigaw ni Li Wenxuan. Jixi, kaya mo bang gumawa ng ilusyon? Kensa, gawan mo ako ng daan ng yelo. Ginamit ng Light Chameleon ni Jixi ang kanyang light illusion na nagdulot ng pagkalito sa dragon. Ang Ice Patterned Serpent naman ni Kensa ay gumawa ng isang tulay na yelo. Mabilis na tumakbo si Li Wenxuan sa tulay at sumigaw, Jixi, ngayon na. Li Wenxuan, nalito na siya sa liwanag. Ito na ang pagkakataon mo. Inihagis ni Li Wenxuan ang Strawberry Cat. Strawberry Cat, patayin mo siya. Sa isang malakas na sigaw, sunod-sunod na sinuntok ng Strawberry Cat ang kristal sa noo ng dragon. Nagsimula itong magkabitak. Sumigaw sa sakit ang dragon. Tagumpay, sigaw ni Kensa. Ngunit biglang nag-iba ang anyo ng dragon. Isang pulang enerhiya ang bumalot dito. Hindi maganda. Nagalit na siya ng husto, sigaw ni Li Wenxuan. Isang bolang apoy ang ibinuga ng dragon papunta kay Li Wenxuan. Iniligtas siya ng Strawberry Cat ngunit ito ang natamaan at tumilapon. Strawberry Cat. Habang papalapit ang dragon para sa huling atake, tumalon muli ang sugatang Strawberry Cat para protektahan si Li Wenxuan. Biglang, isang itim na aura ang bumalot sa pusa. Babala, ang Strawberry Cat ay nagwawala. Babala, ang Strawberry Cat ay nagiging marahas. Strawberry Cat, anong nangyayari sa'yo? Ang balahibo nito ay humaba, ang mga kamay ay lumaki, at ang mga kuko ay naging pula at matutulis. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula rito. Ang munting pusa noon ay naging isang pink na leopardo ngayon, nakatayo sa dalawang paa. Sumugod ito na parang kidlat at sinuntok ang panga ng Abyssal Rock Dragon. Umiwas ito sa atake ng buntot at tumalon sa likod nito. Isang malakas na kalmot ang iniwan nito sa balikat ng dragon. Sa huli, gamit ang isang malakas na sipa, binasag nito ang kristal sa noo ng dragon. Bumagsak ang dambuhalang halimaw. Anong nangyari sa Strawberry Cat? Tulalang tanong ni Li Wenxuan. Li Wenxuan, anong nangyari sa beast mo? Bakit bigla siyang lumakas ng ganyan? Tanong ni Kensa. Paano mo nagawa iyon? Tanong din ni Jixi. Hindi ko rin alam. Biglang isang nakakatakot na boses ang narinig nila mula sa likuran. Dahil dinala ninyo ako rito, huwag ninyo akong sisisihin. Sabay-sabay na lumingon ang tatlo, gulat at natatakot.